mga bottom liners. Sino nga ba si Melay? Tubong General Santos, lumaki sa mahigpit na pagdidisiplina ng ama, aktibo sa mga school organizations, at malapit ang puso sa akademya, kaya ngayon isang practice teacher. Makulay ang love life noon at mas higit pa ngayon dahil sa pagtangkilik ng publiko sa tambalang Melason. Pero ngayong gabi, kayanin-kayanang kinang, ngiti at karisma ni Melay ang mga katanungan ng taong bayan as she unravels her true self. The big winner, the big questions, the big interview. This is The Bottom Line. Good evening, Bottom Liners. Magandang gabi. Welcome to The Bottom Line. Welcome to your show. Jason, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po. Maraming salamat sa iyong pagdalaw sa amin dito sa The Bottom Line. Ang ating bisita ngayong gabi, mga kaibigan, ay ang Pinoy Big Brother Double Up Big Winner na si Melissa Cantiveros. Nais kong malaman kung ano ang gusto niyong pag-usapan namin. I will listen. Active siya sa isang organization called Kalye, Kalumpang Youth for Empowerment. It's an organization. So, gusto kong malaman, after nito, babalik pa ba siya sa pagiging aktibo sa kanyang organization? And paano sa tingin niya makakatulong ang kanyang pagiging big winner to help the push forward the advocacy? We have a student group. It's called Movement for the Advancement of Student Power. It's the same organization I was in college. And kasama sila doon. They're based in Gensan. Before she went inside PBB, nagsisecretariat sila, nagkakonduct silang activities, nag-organize silang activities. Will she do the same things? Teka muna, gusto kong pakinggan kung ano ang nais itanong ni Jason. Isay, may tiwala bagay ikaw sa akin na gusto talaga kita na mahal. Gusto talaga kita na mahal kitang talaga. Gusto mo malaman yan? Okay, Isay. Gusto ko sana nga si Melay kung as a youth leader, kung ano yung natutunan niya sa loob ng bahay ni Kuya na pwede niyang i-share na siya talaga yung tinitingalangay ng mga kabataan as a parang youth leader. Jason, kayo ba doon, conscious kayo 24 oras na merong nanonood at merong kamerang nakatutok sa inyo? Anong mga unang linggo lang po, una, pakalawa, pangatlo. Tapos yung mga nakakalimutan nga po minsan namin na, And you know what? na may camera pala. Bilang isang doktor, Dennis, what do you want to know? Kasi biglaan ito lahat eh. Oo. Baka handa ba siya maging sikat? Baka hindi kaya ng kanyang pag-iisip o kanyang kalooban. Ibig sabihin, anong nag-umpisa ba ang contest, were you ready? Yes. Jason, ngayon na ilang araw na kayo nakakalabas sa bahay ni Kuya, no? Ano ang pakiramdam na kilala ang iyong pangalan, sinisigawan ka ng mga fans, sinahangaan ka, nagpapapirma ng autograph, nagpapakuha ng litrato, nababago ba ang iyong pagkatao? Hindi po. Hindi ko nga alam po kung ano yung ginagawa nila. Totoo, hindi mo naiintindihan kung bakit ka pinagkakaguluhan. Opo, basta ako, pag kami nagpa-picture, pa-picture po ako. Pag kami Autograph. Eh di sulat na lang, napakadali naman po nun. Nung sa Buzz, nung Sunday, di ba may napakagandang tagahanga ka doon sa harap natin, di ba, nung ini-interview ka namin. Tisay, maputi. Nagselos ba talaga si Melay? Oo, nag-iyak po siya. Anong sabi niya? Sabi niya po, wala naman daw problema sa kanya. Sabi lang niya, bigyan ko daw siya ng oras dahil hindi pa siya sanay na ako nakikita dahil sobrang nga po sila sa Isay. Okay, yes, Mike. Ano ko malaman? Kasi si Melay, sabi sa akin ng kanyang pinsan, nung bata siya, tinutukso siya. Siguro, ayun, as a joke, pero minsan, di ba, kung bata tayo, tinutukso tayo, we get affected. Tinutukso daw siya minsan ng na-adopted siya kasi hindi niya daw kamukha yung mga kapatid niya. Tapos meron pa... Lumabas daw, Inday Waknat. Oh, Waknat, Waki, and it turns out to be negative. Hindi ba siya na-affected kahit ni katiting? Paano ka nanatiling buo? Buo. Mabilisan lamang, ano yung tanong na kailangan ko talagang itanong? Bianca, ikaw. Ako yun. Will she use her celebrity status to continue fighting for the things that she's been fighting for? Mike. Was there a point na bago siya manalo, na naisip niya na ako baka talunin ako ni Paul Jake kasi may kaya, ako mahirap lang? Yes, Nini. At what point sa loob ng bahay na alam niyang panalo na siya? Doc. Ngayon sikat na siya. Kagaya ba ni Ate Guy? Magpaparitoke siya ng katawan. Anong parte ng katawan? Yes, Jenny. Gusto ko pong malaman kung ano sa tingin niya ang sikreto niya. Kasi maraming magaganda na model types na walang boyfriend. What makes her tick? Jason, ikaw, ano ang gusto mong baunin ko kung halimbawa isang tanong lamang? Isay, paano kung may puntahan ka na malayo, tapos hindi mo ako pwede kasama? Punta bagay ikaw. Maraming salamat. Can I have your questions, please?
Very good soul. Good luck, guys. Wish me luck. All right, I'll see you later. Thank you. Magandang gabi, kaibigan. Mukhang isang masayang usapan ang magaganap ngayong gabi. Sabi nga nila, pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, hahantong at hahantong pa rin po ito sa The Bottom Line. Kaibigan, tara, usap tayo. Pinoy Big Brother Double Up Big Winner, Melay, welcome to The Bottom Line. Sino ka when no one is watching? Si Manny Pacquiao, iboboto mo ba siya? Premarital sex. Premarital sex? Sex before marriage. Ikaw, anong iyong pananaw? Over. Mangungumpisal na lang ako. Melay, sino ka when no one is watching? Kapag walang nakatingin, ako si Melay na, yung normal na Melay. Okay. Bilang estudyante, Melay, we learned na ikay miyembro ng iba't ibang mga organisasyon. You're talking about empowerment, you're talking about advancement of student power. Talk about it. Bakit na-involve ka sa napakaraming mga organisasyon sa eskwela? Sa akin kasi parang gusto kong tumulong para sa kabataan din, para aside na mag-drugs ka dyan or ano bang gagawin mo dyan, mas mabuti kang ma-involve ka na lang doon kasi meron naman talaga ipaglalaban ako. Right. Ito yung side kasi ni Melay na hindi namin nakita. Ito yung side ni Melay na gusto naming makilala. Yung pakikipaglaban para sa mga kabataan. Isang araw, do you see yourself getting into politics? Get into politics. Nung college, naging get into politics din ako nung college. Naging president ako ng PESO, Physical Education Student Organization. Nung tumatakbo ka bilang president ng PESO, ano yung plataforma mo? Paano mo kinukumbinse yung mga estudyante na ikaw ang iboto? What were you telling them? Sabi ko, yung normal na sinasabi ng mga politician na gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang strength and courage ko. Kaya nga, may nagalit nga sa akin noon kasi nga, this kuan is not a joke daw. Kasi nga parang joke din talaga. Parang joke daw ako. This electoral contest is not a joke. Akala nila nagbibiro ka. Oo. Pero hindi nila alam, napaka-seryoso ko. Ganito lang talaga ang mukha ko. Pero seryoso ako sa mga ginagawa. Pero naniwala sa iyo mga estudyante dahil na-elect ka bilang president noong organisasyon. Melay, napakalawak na iyong karanasan bilang isang tao pag ang pinag-uusapan ay kahirapan. Sabihin mo nga sa akin, sa iyong pananaw, tunay ba na iginagalang ang mahirap ng mga kandidato? At ano ba talaga ang mahirap? Sa iyong opinion. Para sa akin, ang mahirap, kapag kahit isang tuka ka na talaga. Kasi nga, sa amin, hindi ko man talaga masabi na mahirap kami. Kasi nga, meron nga kaming bagong TV, na kakapunta naman kami ng mall. So, hindi ka talaga mahirap. Para sa akin, ang hirap talaga, from the word pa lang na hirap, is yung kahit isang tuka, yung mga naglilimo sa kali, yun talaga ang dapat. Pag sinasabi ng mga kandidato na ako'y tumatayo dito sa inyong harapan dahil ako ang may solusyon sa kahirapan, do you appreciate that? Do you believe them? May mga tao siguro na hindi naniniwala dahil siguro parang sawang-sawa na din sila sa mga... Correct. Andun yung cycle ika nga ng skepticism. Lahat na lamang nang umuupo halimbawa sa isang katungkulan ay pinagdududahan. Meron naman na napupunta ka nga sa isang mahalagang posisyon, inaabuso mo rin naman talaga. Giyera sa Mindanao, hindi matapos-tapos. Bakit? Parang sa hirap ng buhay. Dahil din siguro gusto din sila na lang ang mailoklok sa posisyon dahil wala na silang ibang option dahil nga parang kahit na sino-sino na naging president, naging one officer. But you know, Melay, Mindanao is a beautiful place, hindi ba? Sobra ka-beautiful place ang Mindanao. Yes. Fresh ang air, tapos ang pagkain nandyan lang sa bakuran. Sobrang sarap naman talaga ng Mindanao. Jensan, ang daming tuna na napakasarap. Pag sinasabi ng ibang tao na dapat ang Mindanao maging isang independent country, ano ang iyong reaksyon? Parang ayoko din na maging independent country ang Mindanao kasi nga, ang Philippines ay binubuo ng bakit naman kailangan independent? Dahil din siguro kasi sa parang hindi na naniniwala ang mga tao sa Mindanao kasi nga, alam naman talaga natin na ang mga nanalong president ito galing sa mga Luzon, sa mga ganun. Pero siguro naiisip ng mga taga Mindanao na parang nalileft out sila. Pero kung ikaw ang tatanungin, ayaw mo? Ayaw ko din. Over. Ayaw ko talagang Alright. Yung relasyon ng mga Muslim brothers natin at sa mga Christian